So ayun mga pre, isang pagpalang araw sa inyong lahat at syempre welcome back dito sa channel ko. So mga pre, naalala nyo yung last video natin. So ito, nilagyan natin to ng tubig at yun. So nareset natin yung backyard, yung mga ref tub natin doon dahil na-infest ng mga predators. So ngayon, mag-update ako dito sa lahat ng mga concrete tanks ng mga mollies natin. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga laman ng mga concretes na to. At syempre, nung nakaraan nag-update na rin tayo, so hindi na kailangan mag-update muna. So baka sa susunod, pag nagmarami ng mga fry yung mga guppies natin. So ayun mga pre, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo kung anong meron sa maliit na breeding area ko. Let's go! So ayun mga pre, dito tayo magsimula sa mga breeder ng ating Platinum King mollies. So yung mga Platinum King mollies natin ay long body, round tail. So nag-outcross tayo mula sa kaibigan nating balloon breeder na si Sir Reynold de la Peña. So ayun, kumuha tayo ng line sa kanya ng kanyang Platinum King molly na lyre tail. So naglagay ako dito ng mga 4 ata o 5 na lyre tail na mollies na i-outcross natin dito sa kanila. So dito naman ay nagmula rin to sa kanya. So ayun, shout out sa Reynold de la Peña, mabuhay ka hanggang gusto mo. So yung mga line na to ay talagang quality talaga. So ito yung mga gold dust mollies na ipapalit natin sa ating mga assorted mollies. So hopefully makaka-produce tayo ng marami. And soon makaka-mass production tayo dahil hopefully mag-upgrade ako at gagawa tayo ng mga panibagong concretes para sa grow out ng ating mga mollies. So ayun, dito naman ito yung mga huling batch ng ating Platinum King mollies. So dalawang batch to, except sa mga fry na nandun pa na wala tayong mapaglagyan. So for the meantime na wala pa tayong mapaglagyan, kasi yung mga malalaking Platinum King mollies na nauna dito, ayun ay i-out natin. So doon natin yan palalakihin. So dito naman mga pre, ito yung pond ng mga breeder ng ating assorted mollies. So more or less nasa 100 pieces yung laman nitong mga breeder. So di pa kasama yung mga juby size na mga anak nila na lumaki na rin. So ayan, tingnan nyo, ang lalaki niyan mga pre. So yung line na to ay tangerine mollies. Ayan. So hindi to ordinaryong yellow mollies. So talagang matingkad yung kulay nito at parang may mga silver dust to sa katawan. So dati pa to nabili natin, sobrang mahal pa dati, pero talagang sinikapan nating makabili para maparami. So ayun, medyo marami-rami na rin yung na-out natin mula noon. So ayan, nakikita nyo may mga gold dust mollies dyan pero round tail. So dito, ito yung mga gino-grow out natin na Platinum King mollies. Ayan, malalaki na itong mga pre. So marketable size na yung mostly dito. Actually yung iba nga semi-breeder na rin. May mga pailan-ilang fry na rin dito. Kaya ayan, ang lalaki niyan, mga malalaki na yan mga pre. So sa mga buyer dyan, pag kumindat sa inyo, so i-PM nyo ako sa aking account o di kaya mag-comment down below sa video na to. So i-out natin to mga pre, lahatan na, wholesale. So murang-mura ko lang to i-out mga pre, para naman sa mga kaibigan nating nagre-retail dyan o may mga fish store din ay makapagparami rin sila at syempre makapagbenta. So dito, ito yung mga fry ng assorted mollies natin na nakuha ko kapag hindi ako tinatamad. Seriously, what the fuck are you doing? Minsan kasi pag umuwi ako pagod na, kaya hindi ako makapagpanguha ng mga fry dito. Ganun talaga mga pre, gaya ng sinabi ko, yung talagang pinakakalaban mo dito ay sarili mo lang. So ayun, dito ito yung mga grow out ng ating mollies. So ayan, yung nakikita nyo yung nagbibideo, so magagawa na naman ng reels para sa kanyang Facebook. So ayun, ito mga pre, ito yung dating koi pond ko. So medyo malalim to mga pre, nasa 70 cm yung mababaw at 80 cm yung malalim dito. Yan.
So more or less nasa 1,000 pieces yung assorted mollies na nandito hanggang sa ilalim. So malalaki na to yung iba mga pre. Actually dito na ako kumukuha ng fry ko araw-araw kasi mas marami pang fry na nakukuha dito kaysa dun sa aking mga breeders. So ayun mga pre, ito yung kabuuan ng ating maliit na breeding area ng mga mollies natin. So nakikita nyo, maliit lang ng concrete natin. So talagang kailangan natin mag-upgrade. Talagang kailangan. So sa tatlong strain na to, kailangan natin ng mahahabang pads. Tingnan nyo naman, oh. So hindi natin to mag-grow ng maayos dahil malit nga lang. Kasi intended for breeding yan. So yung nandun, kailangan natin munang i-out. So bago natin isa lang yung mga susunod na papalakihin natin. So ayun mga pre, dito naman marami ng mga fry na kailangan nang ilagay dito para ma-nurture sa pagkain. So talagang nakikita nyo, kailangan na natin ng backup na malalaking funds. Kasi pag dumating sa punto na mabless tayo, yan, yung area na yan ay i-utilize natin para sa fry ng ating mga gold dust mollies. Kukunin natin yung mga ref na yan. So linisin natin yan. So medyo marami pang gagawin at paggastusan, pero okay lang yan. So ipon-ipon lang muna tayo. So ito pinaghahandaan ko. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung mga fry nito kapag nanganak na. So bahala na si Batman. So yung kailangan natin ay mapag-iipunan yan. So balang araw makakarating din tayo dyan sa mga inaasam natin. So tiwala lang. So ito, yung plano ko dito ay ibebenta ko kasama ng mga gino-grow out ko para makapagbigay daan para sa mga new sets of breeders natin. Ito yung paparamihin natin. Magpo-produce tayo ng mga gandang breeder out sa mga anak nila. Pagkatapos yun yung ilalagay natin doon sa concrete na yun. So dahil malapad yon, so mabilis silang makapagpaparami. So kailangan natin siguro after mga 5 months, so kailangan natin makaproduce ng mga breeder na at least 50 to 100 pieces para at least marami. So ay mga pre, ito yung kabuuan ng breeding area ng ating mga mollies. So dito tayo kumukuha ng pan-supply sa ating maliit na fish store sa Rian Aquatics and Accessory. So siguro mga pre, ito na lang muna yung ma-update ko sa inyo. So tapos na yung mga trabaho ko dito. So mga pre, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. So hanggang sa muling video, maraming salamat. God bless us all and bye-bye!